Leo, Sun, Moon, Rising, Leo or Cross Watchers, monthly reading mo, September 2026. Check natin yung mga dapat mong malaman. Anong nakikita ng cards for you? Thank you, Leo. Matagal ka ng taga-subaybay, abanger, sumusuporta sa akin sa mga readings ko. Thank you kung isa ka dun sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, kung isa ka dun sa mga nag-follow sa aking FB page. Thank you so much. Meron kang change, expectation, pathway, ooh, owl, wow, V, and ano to, si dog far away. Ooh, dog far away. Sino yarn? Person na malayo, nasa malayo. Check natin yung mga tarot cards mo. Kung bago ka, Leo, don't forget to subscribe or follow, ha? Okay, mga numbers na lumalabas sa cards mo, merong number 9, merong 28, may 35, merong 10, meron ulit 9, merong 16, 7, 2. Isa pa. Tsaka number 3, Empress. Mga zodiac signs na lumalabas sa cards mo, pwedeng may Libra or Taurus, pwedeng merong Scorpio, mga air eh. Pero sa air si Libra, sa earth si Taurus. Pwedeng may Aries or Scorpio energy din. Okay. Leo, ang ganda. Merong mga pagbabago para sa'yo. Oops. Merong mga pagbabago or improvement para sa iyo. Nakakita ako ng pagta-transfer. Kung ano man ito. Pwedeng lilipat ka ba? Are you migrating? Are you moving to a different company? Kasi nagta-transition ka eh. Para sa akin, this is upgrade. No? Bakit ko nasabi? Nakita ko rin tong victory card. So, nakikita ko magiging successful ang September mo. Particular kung parang may migration dito, may paglilipat, may mga changes ka na ia-apply, lilipat ka sa ibang environment. Kasi meron ditong something fresh, something new, na parang magsisimula ka ulit. No? Merong long road ahead of you, Leo. Etong pathway na ito, it could be related to something na pagdadaanan mo pa lang or kung nagsimula na to, pwedeng matagal mo, parang mahaba yung path na tatahakin mo dito, pero it will be worth it in the end. Kaya kung halimbawang hindi maganda yung path na tinatahak mo, you just keep on going kasi the pathway indicates that there is light at the end of this road or pathway or this tunnel, no? Ibig sabihin may nababanaag na magandang patutunguhan, may pag-asa. Okay? Kumbaga matatapos din 'to eh. Oh, yung iba sa inyo, pwedeng magsisimula pa lang kayo ng panibagong journey ninyo, panibagong chapter or kung ano man itong bagong you are embarking on a new path. Kung ano man itong path na tatahakin mo na to. People will be demanding from you, Leo. May mga expectations yung mga tao dito sa paligid mo ngayong September.
Um, this could put pressure sa'yo, no? Kasi puwedeng dahil may mga expectations sila sa'yo, alam mo, it's either you do your best or puwedeng ang effect sa'yo nun is puwedeng may pressure, no? Kasi para lang ma-meet mo yung expectations sa'yo, eh. Whether yung mga expectations na yan na ine-expect sa'yo ay related sa work, sa family mo, or sa relationship. Pero meron talaga ditong transitioning pagta-travel. Puwedeng lilipat ka nga ng ano, ng ibang lugar, ng ibang setting, ibang connection, 'no? So, general reading 'to kung ano yung nagre-resonate sa inyo. Hmm. Merong owl dito. Owl is about wisdom. Owl is about knowledge, studying, a mentor, a wise person na ano, na puwedeng makapagbigay sa'yo ng advice. No, this could be taking advice, a professional advice, no? So, baka this September mangangailangan ka na magpa-consult, professional, legal advice, medical advice, anumang advice or counseling. Basta kung meron mang person that will come to you, tapos puwedeng magbibigay siya ng payo, whether kahit hindi ka nanghihingi. Baka magiging useful sa'yo yung advice ng tao na yun. So, ito na nga yung V for victory or success, Leo. So, malamang sa malamang, magiging successful yung month mo ng September, whether pagiging accomplished yan sa iyong career, sa business mo, mga personal goals mo, meron at meron kang maa-achieve, no? Magagawang successful this September. And by the way, meron ditong person from far away na nakakaisip sa'yo, namimiss ka. This person daw is thinking of you. Puwedeng friend, puwedeng special someone, puwedeng family, relative, no? So, baka itong person na 'to, maaalala ka niya, mami-miss ka niya, puwedeng kamustahin ka niya, tawagan ka niya, i-video call ka niya, or puntahan ka niya, hindi ko alam. Basta merong person na ano, daman ka ng isip niya, nami-miss ka niya. Wow, Leo, meron ka na ngang V for victory, meron ka pang abundance, prosperity. Meron ka pang good results, harvest time. Merong something na namumunga, namumuo. Andito rin yung ano mo, yung very productive ka, very creative ka, yan yung mga bagong ideas, no? So, para sa akin, very successful, very productive, very ang tawag dito, very overflowing sa mga sa mga hindi lang sa material, no, ngayong September para sa'yo. Meron ka palang Tower, Leo, so puwedeng merong surprise, panggulat na naman ngayong September sa'yo. Maano kasi, puwedeng mag-stretch yung Tower na yan sa maraming bagay, 'no. Sinasabi nila minsan ito ay isang disruption, ito ay shake-up, pagsubok, minsan ito ay isang aberya. Alam mo yun, yung lahat na lang ng puwede mong ma-encounter na usually hindi mo inaasahan, hindi ka prepared kapag dumating yan, 'no. Oo, meron ditong something na panggulat, panggising. Puwedeng may reveal, may realization, puwedeng may mga lesson, puwedeng may ending, disruption, 'no. Kumbaga meron talagang ipapadala sa'yo para magulantang ka, ma-disrupt for a while, pero this is enlightening.
no? Change actually, pwede. Kasi puwedeng itong ending, reveal, shake-up na 'to, pinapadala sa'yo para ano, ma-realize mo yung dapat mong ma-realize, mabago yung dapat mabago. So, parang sa'kin parang interpretation ko dito minsan wrecking ball, eh. Para tibagin yung dapat tibagin ta's mapapalitan ng something new, okey? Meron ditong ano, Knight card. Para sa'kin ang sinasabi dito ano, there is a period of rest para sa Knight card mo. Puwedeng ito ay ano, period ng waiting hanggang magliwanag uli, magbukang liwayway. So, parang meron ditong energy ng pagpapalipas, pag-pause or pagpahinga. Yes, may completion with the Ten of Torches. Pero meron ding mga ano, kasi ayan 'no, night shift. Baka iba sa inyo maraming pagpupuyat ng September, baka night shift kayo. Kulang sa tulog, sunod-sunod na puyat, sunod-sunod na stress, problema. Kaya nga parang ang sinasabi dito sa night, kakailanganin mo ng rest para makabawi ka. Or may mga bagay talaga dito na dapat palipasin mo muna. Paumagahin mo, parang ganon. When it comes to love life. By the way, kung bago ka, don't forget to subscribe or follow sa aking page or channel. Thank you dun sa mga nag-a-avail ng membership subscription, nagla-like, nag-heart, nagko-comment, palagi nag-share, mga nag-a-avail ng private reading. Speaking of private reading, kayo yung mag-PM sa akin sa one and only official FB page ko, Purple Teen Meta Verified. May check sa dulo. Pag walang check sa dulo, yun yung mga impostor na gumagaya sa page ko. Never, never ko po kayong lalapitan para i-message, i-chat, i-add friend para mag-offer or manghingi ng kung ano-ano. Gawain po yun ng mga impostor. So, huwag nyo i-entertain yun. Kung gusto nyong magpa-private reading sa akin, mag-inquire kayo yung mag-reach out, kayo yung mag-PM. Okay? Thank you rin doon sa mga nagpapadala ng star, super thanks, yung mga hindi umaalis sa membership sa YouTube ko, mga hindi umaalis sa subscription sa FB ko. At kung type nyo to guys, yung suot kong evil eye bracelet at saka initial bracelet o ano to, buy one get 5 na bracelet ni Kamasi. Ayan, itong ano to, stainless, non-tarnish, hypoallergenic, non-fading, pwede mong basain. Siguro wag mo lang lagyan ng mga chemical like chlorine, yung mga matatapang. Siyempre naman kahit ano, 'di ba? Hindi naman to ginto. Pero yun nga, adjustable nga pala to. Ayan. Adjustable 'yan. O pinakamasikip na yung nilagay ko, maluwag pa sa akin hanggang dito 'yan adjustment niyan. Pasensya na kayo sa braso ko, nadidiinan yan dito eh. Parang nagkakahiwa. So, ayan. Lagay ko yung product link dyan sa screen, sa ibaba, sa caption, or sa comment section kung saan nyo to mahahanap. Love life mo. Balik tayo. Merong energy dito ng isip, hindi mapakali. Nahihirapan na yung kalooban niya. Nai-insecure. Nagkakaroon ng realization itong person na to or kung sino man sa inyo, okay, pwedeng ikaw, energy mo yung tinutukoy or energy ng person mo. Minsan ka nang diniceive, niloko nito, minsan na siyang may ginawang kalokohan sa iyo behind your back. So, pwedeng guilt
feelings yun, kaya siguro wala siyang peace of mind, di siya makatulog, isip ng isip sa'yo. Tapos nagkakaroon na kasi siya ng ano eh, awakening. Alam mo yun, parang maring natuto ng leksyon, no? Maring nare-realize niya na yung mga bagay, pwedeng nagigising sa katotohanan, na-e-enlighten. Or pwedeng meron ditong parang nagigising na sa reality na unti-unti ng ano, alam mo yun, nawawalan ng pagmamahal, namamanhid na dun sa relationship, unti-unti nang nare-realize na hindi na nagwo-work, hindi na kayo pareho ng feelings, no? Pwedeng nagkakaroon ng change of heart, unti-unti nang nafo-fall out of love, unti-unti nang, ewan ko, yung isa sa inyo, ganyan yung energy. Okay, so yun yung mga na-pick up ko sa ngayon. Kita-kits po ulit sa susunod. Bye-bye.